kudeta na naman po sa Senado at ito po. Na nauwi sa pamamaril. Para kay dating Senate President Ayan, Senate coup na naman daw. Tila umuugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Sabi ni Rem, ano yan? Rem Le Seriaca, ikaw Mark Ramos, fake lang palagi ang pinapakalat mo. Ano fake dyan? Ayan niya, may Senate coup na naman na mangyayari. O kinakabahan ka na mapalitan si Peter Cayetano ngayong araw na makudeta. Si Peter Cayetano, balita ko, mukhang parang magiging 14-8, something like that. No? 14 ang papabor na palitan si Peter Cayetano. Putek fake, tsaka fake yung mga pinapakalat ko, lahat na iyan, galing lahat yan sa mga galing na lahat yan sa mainstream media. Ano ang fake? Yung mga pinapakalat nila Jason Sangbungal na ang Pangulo ay may cancer at ang Pangulo ay mahinang-mahina na, mamamatay na. Di ba yun yung mga fake? Yun yung mga walang katotohanan. Yung mga ganong pagbabalita na ang Pangulo mamamatay na, ang Pangulo may cancer na, ang Pangulo hindi na maayos, pero nung nakita namin, tumatakbo pa. Di ba yung mga DDS vloggers ninyo, yung mga nagpapakalat nun? Isama mo pa, o yung mga paggawa-gawa nila, ng mga pulboron-pulboron video. O, di ba? Wala namang mga nangyari. Miski ikaw, mahihiya ka na panoorin at sabihin sa amin na totoo yung pulboron video eh. O, nandyan sa kampo ninyo yung mga fake news. Nandyan sa kampo ninyo yung mga kupal na mga vlogger. At ito, ang fake, yung gawa-gawa nila, imbento nilang barilan. Yun. Sa source ng GMA News, kasama sa diskusyon dyan ang gulo noong Miyerkules na nauwi sa pamamaril. para kay dating Senate President Franklin Drilon, dapat managot dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nako po. Baka po may mga pagpakulong pa dito. Baka may mga pagpapakulong pa. Bakit to mga kababayan? Yung pamamaril na mga ganun. 32 na pamamaril tapos tutok doon sa mga NBI. Homicide ang kalalabasan niyan. Ano po? Yun nga lang, hindi si Peter Cayetano. Baka yung si Aplaska ang talagang maano dito, yung madiin at madikdik at mabaon. Wala pang isang linggong naluluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero sabi mismo ni Cayetano, meron na naman anyang pinaplanong kudeta sa Senado. Medyo busy sila ngayon na try kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Isa sa 13 May pananakot. senador na bumoto para kay Cayetano ay ang lubutang na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa Ayan, nasan yung kanina? Ang tanong natin dito, kung sakali na magkaroon ng botohan ulit, no? Lulutang at kakayanin kaya ni Bato de la Rosa na pumunta ulit? O hindi na? Ang tingin ko, wala na ito. Takot na at kabado na bumalik ito sa sitwasyon na gano'n, na naipit siya. Nung nandoon niya sa Senado mga kababayan, akala mo nakainom ng suka Sobrang putla ng mukha Doon nga din po natin narinig, di ba, si Bato de la Rosa na kumanta ng When Our Bells Rung. Hindi na alam kung ano gagawin Tapos pababalikin pa, papupuntahin pa ulit para maisalba si Peter Cayetano. na pananatili niya sa Senado dahil sa banta ng pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant na Yan pa lang mga kababayan, yung gawa-gawa nila na yan. Madami na din po ang disappointed dito kay Peter Cayetano. uwi sa gulong humantong sa pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Umalis siya sa Senado Huwebes ng madaling araw. Sa diskusyon Wala. Galawan takas, di ba? Galawan takas si Bato. At isang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador.
Isyo laban kay Cayetano sa gitna ng pinag-uusapan anilang pagpapalit ng liderato sa Senado. Lumutang din ang pangangailangan anila ng Senate President na abogado para mamuno sa impeachment trial. Bakit? Si Cayetano, di ba, abogado din? Yan yung pagkakaalam ko kay Cayetano. Sandali nga. No, Alan Peter Cayetano. Oh, abogado yan, alam ko eh. Cayetano, is a lawyer? Is a lawyer. Ayan. He was on the UP Diliman University Student Council. He then finished his Juris Doctor degree from Ateneo de Manila University School of Law, graduating second honor. Thereafter, he was admitted to the Philippine Bar 1998, no? Tanong, question mark. Ayan. He was on the UP. Nasaan dito? Alam ko, lawyer yan eh. Pero kung sakali man, mga kababayan, na papalit dyan, eh, isa sa matunog na pangalan po ay si Kiko Pangilinan. At isa pa po, si Miguel Subiriho. Mga boss chief amo sir. Si Soto, medyo mahihirapan na daw na makabalik. Si Ping Lacson naman, parang merong mga hindi pabor kay Senator Ping. Pero ang pinakamatunog yata si Kiko Pangilinan. Sabi ni JJ Bar, lawyer iya si 10K. At isang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador. Sa nangyari ngayon sa Senado, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mahirap makatiyak na mananatili sa pwesto si Cayetano. Ano kaya kung nangyari talaga yung kudeta ngayon at napalitan at si Kiko Pangilinan ang ang pinagbotohan na papalit kay Peter Cayetano? Ano kaya ang itsura ng mga DDS? No? Kasi tuwang-tuwa ho sila, mga kababayan, noong si Cayetano ay pumalit na dito kay Tito Soto sa kudeta way. Ano po? Kasi sabi nung iba, naku, maraming salamat at si Peter Cayetano na ang Senate President. Kaso nga lang hindi tumagal yung pagiging masaya nila dahil isang oras makalipas, naipit na po si Bato de la Rosa. Malungkot na naman po sila. O eto ngayong araw, posible na magkaroon ng kudeta. At ang nakikita ko, 14-8 ang pwedeng mangyari. Ano kaya ang magiging mga pagmumukha ng mga DDS kapag napalitan? At si Kiko Pangilinan ang nailuklok ho. Majority is so fragile. Right now, it's 12-11. So you can imagine that the political situation so far as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. The change in leadership depends on 13 senators. It can happen anytime. Para kay Drilon, nawala ng kontrol sa sitwasyon ng Miyerkules si Cayetano. Wala. Hindi, baka siya talaga ang may control noon. Hindi nawalan ng control. Baka siya yung may gawa-gawa. Kasi nakita din ho natin, mga kababayan, yung saktong-sakto, sabay-sabay po yung mga senador nila. Ano po, parang lights, camera, action. Sabay-sabay naman pong mga naka-live. Yun nga lang. Hindi nila nasabihan yung mga tao na mga nasa likod na action na ha, kailangan magmukhang mga takot na tayo. Kailangan magmukha na talagang niraratrat at pinuputukan na tayo dito. Kasi nakita natin si Camille Villar nandoon sa likod. Halos parang wala lang, normal lang ho, mga kababayan. Si Amy Marcos lang yung mukhang takot na takot. 'Di ba? Versus doon sa mga nakita natin, mga bossing, sa kabilang panig ng GSIS. Sa kabilang panig ng GSIS. Yun, habang pinuputukan po sila ni Aplaska, makikita mo yung takot sa kanila at naghahanap ng makukublian o tataguan para hindi tamaan ng bala ni Aplaska. That's a responsibility. Whoever is the president of the Senate, it is the sergeant at arms who fired the shots, and Aplaska is under the supervision and control of the Senate president. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Cayetano, bagamat nauna na niyang sinabing tiwala siya sa boto ng kasalukuyang mayorya. I believe in the 13, I believe in our cause. Yun nga ang challenge ko ngayon. Halatang halata na ayaw nang bumitaw no, doon sa sa inagaw niya kapangyarihan 'Di ba? Trabaho o mamulitika. Si Senator Erwin Tulfo Hindi, pagdadrama, tsaka yung mga
baril-barilan. Anyway, mga kababayan, ganap na alas 8:31 na din dito, mga Boss Chipamo, sir. Ako'y magpapaalam na po, no? Pero i-aano pa din namin kayo, i-update pa din po namin kayo sa mga pangyayari sa Senado ngayong araw, mga bossing.